Sa bawat hakbang ng ating pagtanda, dala natin ang mga alaala ng panahon, mga karanasang hindi matutumbasan, at ang karunungang unti-unti nating nakuha mula sa ating mga pinagdaanan. Tayo ay mga saksi sa pagbabago ng lipunan, sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating bansa, sa mga digmaan, pagbangon, krisis, at tagumpay. Ngayon, bilang mga senior citizens na may edad 60 taon pataas, muli tayong tinatawagan ng tungkulin, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak at apo. Sa darating na Mayo 12, isang mahalagang anunsyo ang inilabas na mas pinaaga ang pagdulog para sa atin. Isang paalala na hindi tayo nakakalimutan. Tayo ay binibigyang halaga. Marami sa atin ang tahimik na naglilingkod sa ating mga tahanan at komunidad. Sa kabila ng ating edad, marami pa rin ang aktibong nakikilahok sa mga gawain sa barangay, simbahan, at kahit sa iba't ibang samahan. Ngunit may mga pagkakataon rin na pakiramdam natin ay tila tayo ay nakakalimutan na ng lipunan na parang wala na tayong saysay sa mata ng pamahalaan. Kaya naman, sa mga ganitong pagkakataon na tayo ay binibigyan ng pansin, nararapat lamang na tayo ay magalak at magbigay pasasalamat. Ang Mayo 12 ay isang mahalagang araw, hindi lang dahil ito ay bahagi ng halalan kundi dahil may pagbibigay diin sa ating sektor. Ang mas pinaagang proseso para sa atin ay hindi lamang kaginhawaan, kundi isang anyo ng pagkilala. Ang Commission on Elections, o COMELEC, ay muling nagpapaalala na mahalaga ang papel ng mga senior citizens sa darating na eleksyon. Muli tayong binibigyang prioridad upang makaboto ng mas maaga, nang hindi na kailangang pumila ng matagal o magpagod. Para sa marami sa atin na may iniindang karamdaman o kahirapan sa paglalakad, ang ganitong pribilehiyo ay napakahalaga. Ang pagbibigay ng early voting access o priority lanes ay isang konkretong halimbawa ng malasakit. Tayo, bilang mga haligi ng lipunan, ay binibigyan ng dignidad na nararapat lamang sa atin. At sa pagboto, hindi lamang tayo bumoboto para sa ating sarili. Bumoboto tayo para sa kabuuan ng sambayanan. Napakahalaga ng boto ng isang senior citizen. Sa ating mga kamay ay ang pagdedesisyon kung sino ang nararapat mamuno, sino ang may kakayahang umunawa sa tunay na kalagayan ng mga matatanda, at sino ang maaaring magbigay ng mga polisiya at batas na tunay na makabubuti para sa atin. Marami sa mga nakaupo ngayon sa pwesto ay bunga ng ating boto noon. Kaya ngayon, sa darating na Mayo 12, ito ang panibagong pagkakataon na muling ipadama ang ating boses. Huwag nating hayaan na ito ay masayang. Ang ating karanasan at talino ay nagsisilbing ilaw sa madilim na landas ng politika. Sa pagboto, tayo'y nagiging bahagi ng paghubog sa kinabukasan ng ating bayan. Kung ikaw ay isang senior citizen na may edad 60 pataas, narito ang pagkakataon mong makibahagi sa prosesong demokratiko. Hindi ito basta karapatan lamang, ito ay tungkulin. Isang tungkuling dapat gampanan para sa kabutihan ng lahat. Ang COMELEC at mga lokal na pamahalaan ay nagtutulungan upang siguraduhing maayos at ligtas ang proseso ng pagboto para sa ating mga nakatatanda. May mga itatalagang lugar para sa early voting at may mga personnel na tutulong sa bawat hakbang ng proseso. Para sa mga may kapansanan o hirap sa paggalaw, may mga volunteers at staff na nakaabang upang magbigay ng tulong. Lahat ng ito ay ginagawa upang masiguro na tayo'y hindi mapag-iwanan. Sa mga barangay at lungsod, may mga anunsyo ring isinasagawa upang ipaalam sa lahat ng senior citizens ang mga hakbangin para sa Mayo 12. Ang ESRI, LEEG, at iba pang ahensya ay nagtutulungan upang maipaabot ang mensaheng ito. Tayo'y hinihikayat na makilahok at ipaalam sa ating mga kaibigan, kapitbahay, at kapwa matatanda ang kahalagahan ng araw na ito. Kung may mga katanungan tayo kung saan at paano bumoto, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa barangay o sa COMELEC field offices. Sila'y handang tumulong at magbigay ng gabay. Sa ganitong paraan, mas mapapadali natin ang ating paglahok sa halalan. Marami ring mga senior citizens na walang kasama sa bahay, mga naninirahan mag-isa, o nasa malalayong lugar. Mahalaga na tayo'y magdamayan. Kung ikaw ay may kakilalang senior na maaaring hindi alam ang tungkol sa Mayo 12 na voting assistance, maaari natin silang informahan. Minsan, ang simpleng paalala ay may malaking epekto. Maaaring ikaw ang tulay upang makaboto ang isang nakatatanda na halos hindi na lumalabas ng bahay. Isang paalala rin ito sa ating mga kabataan na ang pagtulong sa mga nakatatanda sa panahong ito ay isang uri ng pagmamalasakit sa bayan. Ito'y isang halimbawa ng tunay na malasakit at pagkakaisa.
Hindi rin natin maikakaila na may ilan sa atin na nawalan na ng gana sa politika. Marami na tayong nakita at naranasan. Paulit-ulit ang pangako, paulit-ulit din ang pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili tayong matatag. Naniniwala pa rin tayo na may pag-asa. At ang pagboto ay isang hakbang patungo sa pagbabagong ating ninanais. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Sa ating boto, maaaring magkaroon ng mas maraming benepisyo para sa senior citizens, mas maayos na serbisyo sa healthcare, dagdag sa pensyon, at higit sa lahat, pagkilala sa ating dignidad bilang mamamayan ng Pilipinas. Sa darating na halalan, atin ding tingnan ang mga plataporma ng mga tumatakbo. Suriin natin kung sino sa kanila ang tunay na may malasakit sa mga matatanda. Hindi sapat ang magpakita lamang ng ngiti sa entablado. Hindi sapat ang magbigay ng pansamantalang ayuda. Ang tunay na leader ay iyong nakikinig, kumikilos, at may konkretong plano para sa kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nakatatanda. Tayo ay may karapatang pumili ng mga leader na may puso at prinsipyo. Kaya't gamitin natin ang ating karapatan ng may karunungan at paninindigan. Bukod sa eleksyon, marami ring updates ang inilalabas ng National Commission of Senior Citizens o NCRC. Patuloy ang kanilang pagsisikap na mapalawak ang benepisyo at proteksyon para sa mga senior citizens sa bansa. Isa sa kanilang advokasya ay ang Universal Social Pension na layuning gawing otomatiko ang pagbibigay ng pensyon sa lahat ng senior citizens, mayaman man o mahirap. Isang mahalagang hakbang ito na naglalayong kilalanin ang kontribusyon ng bawat nakatatanda sa pag-unlad ng bansa. Sa pagboto natin, maaari nating itaguyod ang mga leader na susuporta sa ganitong mga panukala. Samantala, may mga LGUs na nagsasagawa rin ng maagang pamimigay ng ayuda o cash gift para sa mga senior citizens bilang bahagi ng selebrasyon ng Elderly Filipino Week o iba pang lokal na programa. Hindi man ito sabay-sabay sa buong bansa, ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita na may mga lokal na leader na tunay na nagmamalasakit. Kaya't sa pagboto, piliin natin ang mga kandidatong may track record ng pagkalinga, hindi lamang sa panahon ng kampanya kundi sa araw-araw na pamumuno. Ang ating boto ay isang makapangyarihang sandata para sa pagbabago. Kung ikaw ay hindi pa nakakapagparehistro o may kakilala kang hindi pa registered voter, napakahalaga na ito ay maisaayos sa lalong madaling panahon. May mga satellite registration sites at barangay help desks na handang tumulong. Ang COMELEC ay may listahan ng mga lugar kung saan maaaring magparehistro o mag-update ng impormasyon. Tandaan, ang ating pangalan sa listahan ng botante ay ang ating tiket upang makibahagi sa halalan. Huwag nating ipagwalang bahala ito. Ang Mayo 12 ay hindi lamang araw ng pagboto. Ito rin ay araw ng pagkakaisa. Isang araw na nagpapaalala sa atin na kahit tayo ay may edad na, ang ating papel sa lipunan ay nananatiling mahalaga. Hindi tayo pasanin. Hindi tayo pabigat. Tayo ay gabay, ilaw at haligi ng bawat tahanan. Sa pagboto natin, isinusulong natin ang katarungan, kaunlaran, at dignidad para sa lahat ng Pilipino. Sa mga araw bago ang halalan, ipanalangin natin ang mapayapa, maayos, at makatarungang eleksyon. Ipanalangin natin na ang mga mananalong leader ay may tunay na malasakit at layunin para sa bayan. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang ating sarili na tayo'y maging matatag, masigla, at inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sa bawat boto na ating ihuhulog, ito'y simbolo ng ating pag-asa, pananalig, at pagmamahal sa bayan. Sa darating na Mayo 12, pumila tayo ng may dangal, bumoto tayo ng may paninindigan, at umuwi tayong may ngiting puno ng pag-asa. Sa wakas, tandaan natin na ang ating edad ay hindi hadlang kundi isang biyaya. Tayo ay mga buhay na saksi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat panibagong araw, may pagkakataon tayong itama ang mali, itaguyod ang tama, at itulak ang pag-unlad. Magsama-sama tayo sa Mayo 12. Ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino, senior citizen, at bahagi ng pagbabagong inaasam. Maraming salamat po, at naway pagpalain tayong lahat.